Anyway, again, I would like to introduce my older brother, just to just to show everybody. Because like I said, a lot of you got surprised when I said that he's older by 4 years. Anyway, he's Thank you, Jomai. First, I would like to thank all of you for coming here, families, friends, and relatives. Thank you all, really. We truly appreciate it. I'm not really used to talking in front of a crowd. I'm nervous. So, okay. Sino si Bobby De Guzman? For us, for me and Jomai, there's no doubt, isa lang ang sagot namin. Barkada and a father. Truly, iba sinasabi ng barkada, pero this one talaga dati namin parang barkada and a father. So parang 2-in-1 yan eh, yung coffee. Oh yeah, 2-in-1 coffee, di ba? Yung cream being yung lighter side of it, and then yung coffee mismo, yung parang, yung deep, yung deep aspect ng sa'yo. As a father, he had his share of trials in life and suffering. My mommy told me, I'm sure very few of you know that I'm allergic to my mom's milk. So paano yun, di ba? Hindi ko nga alam kung paano magiging allergic ka sa gatas ng mami mo, di ba? So yun yung suffering na dati, yung sacrifice na ginagawa niya. Kasi what he has to do is look for a nursing mother doon sa area na kailangan same age as of me. Kasi hindi pwedeng magkaiba ng months yun eh. So ang ginagawa niya, umiikot siya. Ano ba dala niya, may bote? Pwede, di ba? Dala niya bote ganon. So hindi ko alam paano niya na-extract doon sa... Kaya pala ang tagal maghanap kasi mga mapuputi ang kinukuha. Really, seriously. So yun. So imagine he's doing that every day para lang mabuhay ako. So that in itself is talagang ang hirap. So talagang kung wala yun, kung hindi ginawa ng ako, mahirapan ako na baka wala itong anak ko to. Hindi. And then, not only that, sumunod naman si Jomai. I remember yung kinuwento ng mami. Palabas na sila ng hospital noon. Kailangan bayaran na yung hospital bill. That time, syempre, konti pa lang yung ipon nyo. Meron ang dati kong ina-expect na payment, no? Na kukunin. So, nakuha yung check. Nang mami ko nandun na sa nag-iintay mag-check out sa hospital kasama yung si Jomai, baby pa. Yung cheque, tumalbog. Pina-encash niya, tumalbog. So ngayon, so yung pressure niya, kasi nandun, so kailangan niya mailabas, wala namang pera. Ang ginawa niya, being a Christian, kinuha niya yung baril, tinutukan niya yung manager ng hotel. Sabi niya na, pag hindi mo... Hospital. Hindi, manager ng hotel, kung saan may utang. Pag hindi mo binayaran tong tumalbog ng cheque na cash, magkakamatayan tayo dito. So yun, nangyari na, napulis pa siya, buti kakilala na yung pulis, gano'n. So napigyan rin yung cash, so yun. So yun, yung mga ganong trial, maliit pa, baby pa lang kami, infant pa lang kami, nandun na yung paghihirap niya. He's the kind of father talagang he really enjoys life to the fullest. Very adventurous yan. Hindi yan mapakali sa bahay. So, like yung bata pa kami na Jomai, sabi niya, bihis kayo. Saan? Basta papasyal tayo. So, bihis naman kami, gano'n. Sakay kami gano'n, kasama rin namin yung kasi namin.
Parang ang layo na ng pinupuntahan namin. Akala namin papasyal. Parang ang layo na. Saan tayo punta? Sa Los Baños. Ha? Ganito yung suot namin. Oh, bakit? Basta ba? Pagpunta namin, syempre pagbata ka, nakita mo yung swimming pool, parang gusto mo nang tumalon, di ba? So, wala kaming choice. Ang ginawa namin, parang swimming. Tinanggal namin yung, para may pag-uwi pa kami, tinanggal namin yung underwear namin, ang pinang namin shorts namin. So, without thinking, pagbata ka, paano na pag-uwi, basa yung ano. So, umuwi kami, suotan namin brief, tapos nandun kami sa kotse. Yung mga ganun ba? Tapos, one time, ito, pilanan, punta kami Bicol. Tapos, nung Bicol, nag-overnight kami, biglang nagpalit siya ng isip, nandun yung mga cousins mo sa Batangas, Calatagan, punta tayo ron. So, syempre, wala akong sunod kami. So, ganun siya, parang gusto niya punta rito, punta ron. Tapos, nung si Jomay nasa Davao na, hindi niya pa napupuntahan, nagpaalam siya sa mami ko, punta rin siyang Bicol, siya na mag-isa. So sumakay siya ng bus, sabi niya punta siyang Bicol. Nalaman ng mami ko, nasa Davao na pala. So imagine yun, sumakay siya ng bus, ilang taon na siya noon, di ba? Sumakay siya ng bus, yung bus sumakay sa barko, for 3 days yung biyahe. Ayaw mag-aeroplano. Talagang gusto niya yung gano'n. Yun yung type na... Tayo niya, hindi siya makatayo. Oo, kasi sa tagal niyang nakaupo, yung tuhod niya, tapos kasi yung yung aisle pa ng bus, may mga karton, gano'n. So, yun. So, it's really hard for us seeing him na yung gano'ng condition na hindi na siya makalakad. Para kasi siyang ano sa cage na ibon na gustong makalakad. Pero, miski nandun siya sa hospital, see yung mga ordinary and sometimes yung mga dark trials sa buhay, make it a funny situation like dun sa hospital. Yun nga, sinabi ni Bianca, gusto niyang takutin yung tao. So nagtalokbong siya, kunyari patay na siya. Tapos nung nakita niya, nakikita manipis kasi yung kumot, nakita niya may mga tao naman, tsaka niya ginanon. So, yun yung... Tapos, ang daddy ko matapang yan. Ang lakas ng threshold niyan sa pain. So, never ko narinig yan doon sa ospital, second bypass. Ako, kasi kahit sino, pag sinabing second bypass, alam mo na yung pinagdaan mo, parang ayaw mo na eh. Pero siya hindi. Because he loves life. Gusto niya makasama yung mga apo niya, gusto niyang lumabas. So, ang taas ng threshold, hindi ko narinig na sinabi niya, aray, ouch, ganun, wala. Makikita mo lang nasasaktan siya sa mukha. Kasi tahimik lang siya, gumaganon siya. So, kami parang, hindi na namin inaano pa, para ayaw na namin palala yung situation. So, ganun. Tapos, ang reklamo lang niya talaga sa is yung food sa hospital. Yun lang. Yung isda, lasang karton daw. Yun lang. Pero other than that, yung mga pain. At sabi nga ng mami ko, nagkagalit na naman yung mukha mo. Sabi na dati ko, huwag ko na pakialam, mukha na lang nga nagagalit sa akin eh. So yun. Tapos one time yung linipat namin sa kasi meron puno na yung doon sa hospital. So kailangan ilipat siya ng panibagong hospital for the test kasi wala doon yung procedure na yun doon. Nandun lang siya sa parang corridor na ba, niintay niya yung turn niya. Parang medyo malamig kasi yung aircon doon sa hospital. Sa Asian, sabi nung nurse, ay sir, giniginaw ba kayo? Sabi ng daddy ko, ba't painitin mo ba katawag ko? Ganun siya. So daddy, alam kong you're happy where you are now. Alam kong lumabas ka na sa kukun mo dahil kung sa kukun mo parang nakastrap ka lang, you can't get out of the house. I'm now happy for you. Thank you, Daddy.